Yes po, muli po isang magandang umaga po sa ating lahat. Koy Nerdstream po, nagbabalik. At bago po ang lahat sa mga followers po natin doon po sa Silver Lover Boy. Babalik na po tayo, mga kabarangay. Pero ang topic po natin, siyempre, politika na naman po, barangay at SK election. Tuloy nga po ba, mga kabarangay? Ang UER po na batas ngayon, ito nga RA 12232 na nagtatakda po ng halalan sa November 2, 2026. So, yan po yung pinaghahandaan daw po ng COMELEC. At advance daw po yung kanilang ginagawang paghahanda. Mga kabarangay, sa ganang akin po ay dahil nga po yun ang nakatakda. Bagamat nadala na tayo na kahit may nakatakda, may batas na umiiral, ay napapalitan po yan o pwede pong paglaruan yan ng ating mga mambabatas dahil ayon daw po sa batas, sila ay may kapangyarihan na i-postpone ang isang barangay election. Bagamat dati po, laging sinasabi na kailangan may compelling reason nga para po i-postpone ng isang halalan. Pero nakita na po natin yung nangyari, mga kabarangay. So inuulit ko po, may jurisprudence na sila. Pwede po nilang gawin yung lahat ng magugustuhan po nila. Kasi number games lamang po yan. Alalahanin po ninyo na majority decision lamang po itong RA 12232 na ito. At hindi po unanimous decision. So meron po meron po tayong mga justices na nakita na unconstitutional ito, pero mas marami po yung nagsasabi na constitutional ito, kaya yan po yung pinapatupad sa ngayon. So number games lamang po yan, mga kabarangay. At ang aking maipapayo lamang po sa mga contender, po sa mga aspirant, kailangan maging think positive po kayo. Think positive tayo. Dahil kapag nag-isip tayo or negatibo na medyo mawawalan tayo ng gana, hindi na tayo kikilos dahil nga po iniisip natin na baka ma-postpone na naman. Nasa inyo po yan. So liabilities po yan para sa inyo kung sakaling matuloy naman ang halalan. At alalahanin po ninyo yung palagi kong sinasabi na laging advantage po yung mga nakaupo. Yes po, lalong-lalo na kung kaalyado yan ni Mayor, ni Congressman, o ni Senador, nakabawi na po yung mga yan. So, mahirap po nakalaban yung nakaupo, maraming budget at hawak po ng mga may matataas na posisyon. So, kailangan po ay talagang maging masigasig pa rin po kayo sa paglilibot, pagpapakilala, kahit na hindi tayo nakatitiyak na matutuloy ang halalan. Pero sa ganang akin po, sana nga po ay ganito ang mangyari na maaaring i-move nga po yan na kaunti pero matutuloy na po ang halalan sa November 2, 2026. Bagamat talagang nakakatakot nga po na may posibilidad talaga na i-postpone na naman nila yan para magamit nga po itong mga nakaupong mga barangay officials dito po sa darating na national at local election. Kasi napakahalaga po ng mga nakaupong barangay official. Ilang libo po o daang libo yan, mga kabarangay. Siyempre po, organisado na yan. Kaya kapag hawak po yan ng mga nakaupo na hahabol sa 2028, ay napakalaking advantage na po sa kanila. Kaya lahat po ng paraan ay ginagawa nila para mapasa kanila po yung loyalty ng mga nakaupo. Ganyan po talaga sa politika dito po sa atin. Uulitin ko lamang po sa mga aspirant, sa mga gustong kumandidato dito sa darating na halalan sa November 2, 2026, ay huwag kayong panghinaan ng loob. Lagi kayong mag-isip na positibo na maaaring matuluyan. At yun nga po, malaking disadvantage po sa inyo kapag hindi pa po kayo kumilos, kapag inisip ninyo na baka hindi nga ito matuloy. Mga kabarangay, napakahirap po na naghahabol. Lalong-lalo na, ang kalaban po ninyo ay mga nakaupo. So, congratulations po sa mga barangay officials na na-extend po ang kanilang mga termino. Barangay officials po na
talagang naglilingkod, nagseserbisyo po ng tapat. Swerte yung mga barangay na may mga barangay officials na naglilingkod ng tapat. At malas naman, siyempre vice versa, yung wala namang ginagawa yung kanilang mga barangay officials. So, ilang buwan na lamang po na kapag natuloy ito, nasa inyo na pong mga kamay ang pagpili ng tunay na po na maglilingkod. Dahil 4 na taon na po yan. Yes po, ang mga oo po. Kung sakaling matuloy yung November to 2026, ay 4 na taon po sila, mga kabarangay. At ang mga nakaupo po natin ngayon, alam naman po natin na nakaupo po sila by the power of Republic Act 12232. Yes po, mga holdover capacity na lamang po yan. Hindi na po sila elected officials. Pero, ang function po nila, wala namang nagbago. Nasa kapangyarihan pa rin po nila o nasa kanilang mga kamay pa rin po ng mga kapitan yung lahat ng power ng isang elected barangay officials. Wala namang pong nagbago. Katawagan lang. Hindi na sila elected. Ano na lamang sila, holdover capacity, pero siya pa rin po yun, mga kabarangay. Maraming salamat po pala sa mga palagi po na nakasuporta po kay Koigner String na kahit ano man po ang kanyang i-content. At nandyan pa rin po yung mga bashers natin na hindi po natin alam bakit sila nagagalit. Wala naman po tayong ginagawang masama. Pero yan po ay parte na rin po bilang isang content creator po siguro. So patuloy po tayong magbibigay ng mga update at ng mga konting tips po, lalong-lalo na sa mga aspirante. At sa mga nakaupo naman po, ang palagi nating pinapakiusap ay sana gawin po ng maayos ang panunungkulan ng pagsisilbi po sa bawat barangay. Dahil kayo po ang pinaka-importante na opisyales po ng gobyerno. Dahil kayo po yung frontliner, ika nga. Kayo yung madaling lapitan po ng mga tao na nangangailangan po ng tulong. Marami po kasi na sinasabing madaling lapitan, mahirap lang po na hanapin. So mga kabarangay, lagi po kasi nasa ating mga kamay na mga botante kung ano ang kahihinatnan po ng ating barangay, lalo na kapag barangay SK election po ang pinag-uusapan. Sana nga po ay maging mga botante na tayo, yung mga dating bobotante po. Yes po, napakarami po talaga ng mga bobotante. Napakarami po ng mga barangay officials na wala naman pong ginagawa. Pero nakakatatlong termino pa po sila. Yan po ay dahil sa atin na rin mga bobotante. Pero kapag tayo po ay naging mga tunay na botante na, botanting nag-iisip, yes po, tiyak po na makakapili po tayo ng mga nanunungkulan na mag-serbisyo po ng tapat sa ating kani-kaniyang mga barangay. Yan nga po mga kabarangay, ang barangay at SK election po ay nakatakda sa November 2, 2026. Sana nga po ay matuloy na ito. At panawagan na rin po sa ating mga mambabatas, kung may balak po kayo na i-move, dahil nga po November 2, 2026 ay isang sagradong tradisyon para sa mga Katoliko, ay sana gawin na ito ng mabilisan. Wag naman po yung kung kailang malapit na, tsaka pa i-move. Ito pong nangyaring dito nga po sa RA 12232 na sinasabing fixed term. Pagsasaayos ng termino at hindi naman pagpo-postpone, at yung pagka-postpone po nito ay epekto lamang ng pagpipix nito. Sana nga po ay ito na ang pinakahuli kasi pinix na nga ninyo fixed term na nga. Ano kaya yung susunod na kabanata? So kami po ay nananalangin na sana po kung sakasakali na ito ay i-move po ninyo, sana gawin na sa madali ang panahon mga kabarangay. Kasi nakakatakot. Talagang
medyo duda na po yung mga mamamayan dahil nga po sa mga paulit-ulit po na pangyayari na napopostpone po ang barangay at SK election. Muli, paalala sa mga aspirante na maging positibo tayo palagi. Yes po, paghandaan ito, matuloy man o hindi. Dahil ang isang tunay na leader po ay hindi sumusuko. Ang tunay na leader, gumagawa yan, kumikilos. May eleksyon man po o wala. Dahil ang tunay na leader po ay hindi panapanahon. Ang tunay po na leader ay leader po sa lahat ng panahon.